benepisyo, career at iba pa. Juan Trabajo. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabajo. Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira sa Radyo Pilipinas 738 AM. Oras sa Pilipinas, 11 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po sa lahat po ng mga nakatutok, Team Live o Replay man po kayo sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako po si Eric Vocal. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga viewers and listeners. Thank God it's Friday. Ako naman po si Pau Borja mula sa Department of Budget and Management. At welcome po dito sa Usapang Budget Natin dahil budget natin to. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo syempre ng Department of Budget and Management. Napapakinggan po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. At syempre sabayan din po tayong napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre live din po tayo sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Usapang Budget Natin page ng DBM at syempre po sa FB page po ni Undersecretary Goddess Hope Libira na may 3.5 million followers na. Ayun, siksik pa rin po sa balitaan, impormasyon ng ating programa dahil marami po kayong aabangan ngayong hapon. Yes, Budget Peeps! 20 days na lang. Wow, 20 days na lang Pasko pala. na. Nakapag-budget plan na ba kayo? Parang wala yata akong budget plan. Para, O nga para kasi, sa oo. Noche Buena o anumang Christmas celebrations, no? Kasi kung hindi pa, Eric, sagot na natin ang budget Budget? tips sa budget tips. Kala ko, sagot Dahil mo yung budget syempre, nila eh. budget tips. Okay. Dahil mamaya makakasama natin ang financial advisor na si Mr. Ferdy Katabian para magbahagi po kung paano nga ba maiiwasan ang pagkalunod sa gastos ngayong holiday season. Gusto ko yung pagkalunod sa gastos. Oo, bawal malunod. Abangan natin yan. Pero bago ang lahat, narito muna ang ating balitaan. Narito na po ang ating Budget News. Usapang budget natin. Budget News.
13 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, simulan po natin ang ating balitaan sa good news. Sa 4 po na magkakasunod na taon, muling pinarangalan ang Department of Budget and Management sa 2025 Freedom of Information Awards sa aktibo nitong pagsusulong ng transparency at open governance. Kinilala rin ang ahensya para po sa pangunguna nito sa panawagang maisabatas ang Right to Information Bill. Ito na po yung ika-6 na beses na kinilala ang ahensya sa taunang FOI Awards na naglalayong pong parangalan ng mga ahensya at institusyong nagtataguyod ng FOI program sa bansa. Ang parangal po para sa DBM ay tinanggap po ng mga kawani mula sa Philippine Open Government Partnership Project Management Office at Media Affairs and Community Relations Office na pinamumunuan po ni Yusek Gades Hope Libiran. Kasama po dyan si Attorney Edward at si Santa. No? Wow. Patuloy nyo pong asahan na kahit makailang beses ng pinarangalan ng DBM para rito, hindi po magsasawa ang ahensya sa pagsusulong ng bukas na pamamahala sa ilalim po yan ng bagong Pilipinas. Isa pa pong good news, pinuri ng Department of Budget and Management or DBM sa pangunguna ni Acting Secretary Rolly U. Toledo ang House of Representatives at Senado dahil sa pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibalik ang karagdagang 60 billion pesos para sa Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth sa panukalang budget para sa 2026. Nauna nang inatasan ng Pangulo ang pamahalaan na tiyaking makakakuha ang PhilHealth ng sapat na pondong kailangan para patibayin ang universal healthcare. Dahil dito, ibinalik ng House of Representatives ang dagdag na pondo sa General Appropriations Bill or GAB at sinuportahan din ito sa Senado sa kanilang committee report na nagdala sa kabuuhang subsidy ng PhilHealth para sa 2026 sa mahigit 113 billion pesos. Sa fiscal year 2026 National Expenditure Program or NEP, 53.13 billion pesos naman po lamang ang unang inilaan para sa National Health Insurance Program. Sa pagbabalik ng 60 bilyong pesos, alinsunod po sa utos ng Pangulo, mahigit doble po ang magiging suporta ng gobyerno na magpapalakas sa kakayahan ng PhilHealth na magbigay ng mas maayos, mas maaasahan at mas makabuluhang health insurance services para sa lahat ng Pilipino. Naging posible ang pagbabalik ng 60 billion pesos matapos dumaan sa masusing pagsusuri ang budget proposal ng DPWH na nagpapalaya ng 255.5 billion pesos para mailipat sa mga prioridad na social programs. Tiniyak naman ni DBM Acting Secretary Toledo na kapag naisabatas na po ang FY 2026 General Appropriations Act, sisiguraduhin po ng DBM ang mabilis at malinaw na pagpapalabas ng pondo. Oras sa Pilipinas, 16 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pang mga balita, Excellence, Inclusivity, Open Governance. Yan po ang prinsipyong binigyang diin ni Department of Budget and Management Acting Secretary Rolly U. Toledo sa pagdiriwang po ng 10th anniversary ng Public Financial Management Competency Program o PFMCP ng ahensya noong ika-27 ng Nobyembre 2025. Giit po ni Acting Secretary Toledo, ang mga prinsipyong ito ang patuloy na nagsisilbing gabay sa pagpapatatag po ng public trust at pagsusulong ng matatag, tapat at inklusibong pamamahala po sa pondo ng bayan. Binigyang din po niya sa PMFCP practitioners na ang kanilang commitment sa pagkukumpleto sa lahat ng tracks ng competency program at pag-apply po ng mga natutunan sa kanilang institusyon na nagbibigay ng lakas na ang kinabukasan po ng PFM ng ating bansa ay nasa kamay po ng may mga kakayahan at may prinsipyong professionals. Kasabay po ng 10th anniversary milestone ng recognition ceremony kung saan kinilala po ang halos 300 PFM practitioners na matagumpay po na nakumpleto ang iba't ibang tracks ng competency program para po sa pagpapabuti ng pamamahala ng pondo ng bawat institusyon. Ang PFMCP ay isang capacity building initiative ng DBM na naglalayong palakasin po at pag-usayin ang kakayahan ng mga public financial practitioners sa pamagitan po yan ng trainings at workshops sa ilalim po ng PFM Competency Framework. Sa iba pang mga balita, nagsilbing kinatawan ni Department of Budget and Management Acting Secretary Rolly U. Toledo si Undersecretary Gades Hope Libiran sa ginanap na National Volunteer Month kick-off ceremony at 2025 Volunteerism Focal Point Summit noong December 3, 2025 sa Iloilo City.
Sa kanyang mensahe, ipinahayag ng Acting Secretary na ang presensya ng bawat isang nakiisa sa summit ay patunay ng matatag na diwa ng pagmamalasakit at tunay na paglilingkod sa kapwa Pilipino at ito ay pruweba na ang ating bansa ay alive, present, and working. Binigyang diin rin ng Acting Chief na kapag ang volunteerismo ay pinapatatag ng open government at digital innovation, hindi lamang tayo basta bumubuo ng programa, kundi nagtatayo ng bansang marunong makinig, handa sa pakikipagtulungan at mas pinipili po ang malasakit kaysa sa pagiging kampante. Ang nasabing programa ay bahagi ng selebrasyon ng National Volunteer Month ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency, kung saan sama-samang dumalo ang mga volunteers, partners at focal persons mula sa iba't ibang ahensya at organisasyon upang ibahagi ang best practices, mga challenges na kinakaharap at makita kung paano makatutulong ang volunteerismo sa sustainable development, peace at iba pang community priorities ng bansa. Pinapalakas din ng summit ang networking at collaboration ng iba't ibang organizations para mas malaki ang positive impact ng volunteer projects at para mas maraming sektor ang makibahagi sa mga volunteer-driven initiatives. 19 na minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. Sa ating pong panghuling balita, tinalakay po ng Department of Budget and Management Acting Secretary Rolly U. Toledo ang mahalaga pong usaping pang-ekonomiya sa harap po ng humigit kumulang 100 stakeholder mula po sa pamahalaan, pribadong sektor at civil society organization sa ginanap po na Regional Economic Briefing o REB noong ika-2 ng Disyembre 2025 sa La Union. Binigyang din po ni Acting Secretary Toledo na sa pamamagitan po ng recorded video na nananatiling nakatuon ang ahensya sa pagbabalik ng investor confidence, pagpapatatag ng tiwala ng publiko at muling pagbangon at paglago ng ekonomiya ng bansa. Nagbigay naman ng macroeconomic update sa mga business leaders at iba pang kalahok si DBM Principal Economist Joselito Basilio. Sinundan ito ni Government Procurement Policy Board Technical Support Office o GPPB-TSO-OIC at Deputy Director General Attorney Sophia Yanto Abad at DBM Assistant Directors Attorney Rosemary Pagala at Rochelle F. Ramirez na nagtalakay po ng mga budgeting reforms sa bansa. May temang Delivering Better Services through Public Sector Efficiency. Bahagi po ang REB ng patuloy na hangarin ng DBM na isulong po ang inklusibo at sustainable growth sa labas po ng Metro Manila sa pamamagitan po ng pagdadala ng reforma sa mga rehiyon at pagpapalakas ng pakikipag-ugnayan sa mga regional partners. At yan po ang kabuuan ng tampok na balita natin dito sa ating Budget News. Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala. Tayo ay magmahal ng walang kapalit. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay isa tayo. Bagong Pilipinas,
Sana'y maghilom na mga sugat natin. Kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko magkasundo tayo. Pareho lang naman maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay. This is the celebration of the birth of Jesus, and to once again dedicate ourselves and our lives to that service. Iba-iba man ay isa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay iisa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Nagbabalik po ang usapang budget natin. Eric, Merry Christmas. Anong regalo mo sa akin? Merry Christmas talaga. Happy New Year na lang sa'yo, Happy Pao. New No? Year. Pero Sige. syempre, bumati muna tayo syempre sa ating mga televiewers. At syempre, happy birthday pala muna. Alam mo, ang bilis ng panahon. No? Kasi Sobra. nung last year may nagpabati sa akin. Tapos kanina nag-message siya. Birthday pala uli niya. No? So, Happy birthday. Anong pangalan ibig niya? sabihin isang taon na din tayo na ano. So happy birthday sa iyo, Akito Edo, mula diyan sa New Zealand, no? Wow. At uuwi siya. Birthday niya sa December 8 tapos uuwi siya sa December 14. Parang last year wala nakarating dito sa amin Akito Edo. So Advance happy birthday po. yan, advance happy birthday sa iyo. Akito. Yan. At na-hi din po sa mga nanonood. Ito, nanonood yung iniirog niya, si Nerissa de la Cruz. Yan. Hi, Narisa. And hello daw po and good evening po kay Jean Navarra Mapagdalita. At Andrew Pascua Ambatali, hello sa'yo. Eco Zibital na nanonood. Thank you po sa inyong panonood. At mama ko nanonood. Kay mama mo. Ayun, nanonood siya. Makakalimutan mo eh. Nanonood siya. Ayan. Okay. Samantala, Yan. narito na. Muli nating balikan muna ang unang bahagi po ng Government Optimization Program or GOP. Narito Kaya, na ang ating Budget Budget 101. Hello, Budget Peeps! Alam ba ninyo na may bagong hakbang ang gobyerno
upang gawing mabisa, simple at mabilis ang serbisyo nito sa publiko? Ito ang Government Optimization Program o GOP. Maraming agam-agam sa hanay ng mga mamamayan hinggil sa posibleng mangyari kapag naipatupad ito. Pero ano nga ba ang katotohanan tungkol sa programang ito? Tara na't pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Ang GOP na noon ay tinawag na National Government Right-Sizing Program o NGRP ay inulunsad upang ayusin, palakasin at gawing mas epektibo ang mga tanggapan ng gobyerno alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon mismo kay Department of Budget and Management Secretary Amena F. Pangandaman, ang GOP ay makatutulong sa paglutas sa marami at matagal ng issue sa pamamahala, tulad ng mga redundant, overlapping at mga hindi na kinakailangan o napapanahon na mandato o tungkulin ng mga ahensya ng gobyerno. Isa rin itong paraan upang mapag-aralan ang mga organisasyon at posisyon sa mga ahensya ng gobyerno upang mabigyan ang mga ito ng karampatang opisina at empleyado at para mabawasan ang mga bakanteng regular na posisyon at maiwasan ang hindi angkop na pagdami ng mga manggagawang job order at contract of service. Paano nga ba ito gagawin? Una, kailangang tukuyin ang mga tungkulin at ahensya ng gobyerno na maaaring i-streamline o gawing mas simple upang mapabilis ang serbisyo at ang mga ahensya na kailangang palakasin upang maging mas mabuti ang paghahatid ng serbisyo ng gobyerno sa mga mamamayan. Sa pagpapatupad ng GOP ay mas mapapadali ang operasyon ng mga ahensya. Magiging mas maayos ang istruktura at bilang ng mga tauhan nito at masisiguro na ang tungkulin, programa at proyekto ng ating gobyerno ay kapaki-pakinabang at tumutugon sa pangangailangan ng bawat Pilipino. Dagdag pa rito, sa pamamagitan ng pagpapatupad ng GOP ay magiging mas mabisa ang paggamit ng gobyerno sa pera ng taong bayan. At yan po ang ating Budget 101 ngayong linggo. Ako po si Director John Aris Makaspak ng DBM Systems at Productivity Improvement Bureau. Till next week, Budget Peeps! Ano 101, ano ba? Yun, Budget 101 kasi Kaugnay yun, po Eric. sa Government Optimization Program. Maraming salamat po kay Director Aris Makaspak. No? Ayun, para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo. At syempre napapakinggan din po tayo at napapanood nga po. Sabi niya sa Channel 3 po sa mga gumagamit po ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, live din po tayo sa Usapang Budget Natin page ng DBM, Radyo Pilipinas page at syempre po sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Samantala, Eric, isang mainit na talakayan na naman ang ating ihahatid sa ating Budget Peeps. Tama ka dyan dahil nato na ang ating Budget Talks! Usapang budget natin. Budget Talks. Eric, sabi nga natin kanina, no, ay pag-uusapan po natin kung paano nga ba makakapagplano ng budget para makaiwas sa overspending ngayong Pasko. Tama ka dyan, Pao. Dahil dyan, kasama natin ngayon ang financial advisor na si Ferdy Katabian. Magandang hapon sa iyo, sir. At welcome po dito sa Budget Talks, dito sa Usapang Budget Natin. Good afternoon, Sir Ferdy. Good afternoon, guys. Thank you for having me here. So bago po tayo magsimula, no, maaari niyo po bang ipaliwanag sa ating mga tagapakinig kung ano ba yung trabaho ng isang financial advisor at ano-ano yung mga pangunahing tungkulin nyo at paano nyo nahasa? May pinag-aaralan ba dyan? Paano ba maging financial advisor? Okay, so as a financial advisor, ang role ko talaga is to help Filipinos financially prepare financially for their future. Hindi lang yan yung kung paano sila kikita ng pera, but also kung paano nila proprotektahan yung kinita nila, and also kung paano nila ito pwedeng palaguin. Now, when it comes dun sa pinag-aaralan, so yung college course ko medyo related dyan, applied economics, but
enrolled din ako sa mga financial planning courses. I attend seminars, conventions, local and abroad. And then, nagkuha din ako ng mga mentors who will guide me and teach me in this industry. So, yun Sir Ferdinand, bukod po sa pagiging financial advisor, syempre isa rin po kayong ama tsaka asawa. Paano po nakakatulong yung pagiging financial advisor po ninyo sa pag-manage ng budget ng sarili po ninyong pamilya? May sinusunod po ba kayong particular na budget plan or sistema na maaari nyo rin po bang i-recommenda sa iba? Okay, actually, magandang question yan. Okay. So, dyan napapasok yung experience ko. Nung kinasal ako or nag-start kami ng family tapos dumating yung son namin, dyan na talaga nagbago yung priorities. Hindi na pwede yung buhay binata. Yes. Syempre, as a father, I want to be able to provide for my family, yung quality of life, and then also give to our son yung best opportunities na meron siyang fighting chance na humarap dun sa future niya. Yes. As for the tips, number 1, dapat meron kang communication with your partner. So, communication kasi dyan yung pag-uusapan kung ano yung priorities ninyo as a family. So, yung priorities kasi, yun pala yung number 2 is priorities. Dapat meron kayong priorities kasi yung priorities, yan yung parang guiding light ninyo or North Star ninyo. So, Yes. lahat ng mga decisions na gagawin ninyo as a family, nakabase dun sa priorities na pinag-usapan ninyo. So, pagka meron kang mga gusto na medyo hindi in tandem dun sa priorities, dapat tinatanggal na siya sa equation. Tama. Yes. Tapos, number 3 is dapat pay yourself first. I think ito yung madaming hindi na pa-practice ng mga Pilipino kasi kadalasan pag dumating yung sweldo, parang pag may hawak na pera, pwedeng gastusin lahat, di ba? Naingan yung gumastos, sir, no? Oo, Agad-agad. kasi may pera Oo, dumating. may pera. So, nangyayari, pagdating ng pera, so, babayaran yung mga dapat bayaran, tapos gigimik sa shopping. Kung may matira, yun lang yung mapupunta sa savings. But most of the time, wala kasing natitira. So, walang savings. But parang, Natutuwa kami relate kasi ka? nakaka-relate talaga. Hindi, ganun din ako nung mas bata pa ako. Talagang yes. sagad-sagad, ubos-ubos, di ba? So, yung pay yourself first, ibig sabihin, pagdating nung sweldo mo, tanggalin mo na yung kung 5%, 10%, or 20%, tanggalin mo na yon dun sa sweldo, itabi mo na yon. Tapos, yung matitira dun, after mo siyang tanggalin, yun yung Pang pwede mo wants. lang gastusin. Sa mga wants mo, di Oo, ba? para sigurado na nabubuo naitabi. yung savings ninyo. This is very important kasi according to recent data ng Bangko Sentral ng Pilipinas, 32% of Filipino households lang ang merong savings. That is very alarming. So, ibig sabihin sa lahat ng Filipino families, 32% lang ang may savings. So, anong mangyayari pagka may emergency, may nagkasakit, 'di ba? So, diyan napupunta yung magbebenta ng properties. Pag may emergency, kaso problema paano pag wala kang property na ibebenta na napupunta sa utang. So, yun yung ano. So ito na nga, Ferdinand, ilang araw na lang, sabi nga, 20 days na lang ay Pasko na. So kayo ba, syempre nandyan na yung paghahanda sa mga Christmas party, Noche Buena, kung ano-ano pa, yung mga holiday na gastos. Kayo ba ng asawa mo, meron ba kayong mga holiday na, yung pagpaplano ba sa pagdating ng Pasko o yung holiday budget na tinatawag? Paano nyo nababalanse yung pang-araw-araw na gastusin at syempre may gastos pa para sa pagdating nga ng Pasko? So, yung sa amin kasi ng wife ko, as a team, we try to practice yung tinatawag namin na intentional spending tsaka thoughtful planning.
So ang example niyan is meron kaming strict budget. So kung sa regalo, example lang to, kunyari 1,000 pesos yung budget sa regalo, tapos 1,000 pesos Ayaw sa mo ba ng 500? celebration. Mamaya, pag-usapan natin yung 500. So dun sa 1,000 na yun, kahit anong mangyari, hindi pwedeng lumagpas. So, kunyari, 10 tao yung riregaluhan namin, tapos 1,000 yung budget. So, bawat tao, tig 100. Pag yung isang tao, yung binili mo, naging 150, dapat yung sunod na tao, 50 na lang yung kanya. Kasi nahugot yung budget niya eh. So, dapat hindi kami lalagpas dun sa budget. So, ganun din sa celebrations. Pagka 1,000 lang yung nakaalat na pera para dun sa Noche Buena or family gathering, then yun lang talaga yun. Nakakatawa kasi syempre nagbibigay ka pa rin kahit nasabihin mo na tight yung budget mo. Sabi nga nila, Christmas is giving. Yes. Yes. Ikaw nagsabi niya na. Actually, yung sa gifts, dyan magaling din yung wife ko eh. Kasi, yung gifts, hindi naman tayo kailangan magbigay ng lavish gifts or bongga. So, dyan papasok yung creativity, pwedeng handmade gifts, di ba? In our case, magaling kasi magluto yung wife ko. So, like last year, may dala po ba siya na? Wala. Ay, sayang. So, last year, ang ginawa namin is cheese pimiento. So, lahat ng ingredients, kami talaga gumagawa nun. Tapos, we bottle it. Yung bottles, yun na yung regalo namin. This year, pesto naman yung ginagawa namin. So, yung peso yung binibigay namin. So, ano yun, sir, pampalaman sa tinapay? Or kahit pwedeng kahit gamitan? So, yung peso kasi pwedeng gawin mong pasta. So, sa yes. pasta, pwede din siya sa tinapay. So, Sarap depende. Every Friday po narito kami. So, 5 to 6 p.m. Kung may plano po kayo. Okay. Sir Ferdy, napanood nga po namin sa inyo, sa isa sa mga inyong content, kasama po ang inyong asawa, tungkol po sa paano hindi magiging broke ngayong Pasko. Naku, magandang topic po ito or content. Parang mali yung tanong. Paano yung broke na broke? Maging broke. Ibig sabihin, maano ka sa pera, di ba? Maaari nyo po bang ibahagi yung sa ating mga manunood kung ano po yung mga reminders na binanggit nyo po doon? Okay, so yung kaninang na-mention ko, yung intentional spending, ang ibig sabihin ng intentional spending, dapat may purpose yung paggastos ninyo. Yung pag-decide ninyo kung meron kayong bibiliin, hindi pwedeng out of emotions. Hindi pwedeng out of pressure. Pressure meaning may nakakita kayo ng sale, so nape-pressure ka bumili. Or outside influence kasi may nakita kayong ibang tao na bumili ng ganito, merong ganito. Hindi pwedeng ganon. So dapat intentional spending. So yung lahat ng ginagastos namin na binibili namin, dapat may purpose yan. O ito, bakit natin to bibiliin? Bibilin yan kasi talaga para dito talaga yan. So pag walang purpose, hindi na namin siya pinaprioritize. So, Ito, madalas natin naririnig to actually. Nangyayari talaga to na minsan, halimbawa, kahit hindi lang Pasko, may mga celebration kasi sa buhay syempre na parang iniisip ng kailangan natin mag-celebrate. So may mga tao na nangungutang para mag-celebrate or maghanda sa mga dumarating ng mga pagtitipon o mga events, lalong-lalo na nga pag Noche Buena, Pasko. Ano yung masasabi mo dito at paano mo sasabihin sa mga tao na wag dapat na inormalize yung pangungutang para lang makapaghanda sila sa mga events nila sa buhay? Okay, ito opinion ko lang. So, every Christmas season, I think madami kasing nawawala yung focus sa ano talaga yung meaning ng Christmas season. Yung Christmas season kasi is actually, yung preparation dapat it's inside your heart. Yung sineselebrate ninyo is yung pagdating nung Savior natin, si Jesus Christ, to save us. Now, kung yung focus mo nandoon, everything will just fall into place.
When it comes dun sa pangungutang, medyo nasa-stress kasi ako pag may bayarin or Ayun, nakaka-stress naman talaga, sir. Yes. pag, Diba, Eric? lalo na pag kino-compute mo, di ba? Diba? Nasa-stress talaga ako. So, hindi kami nagka-cash advance or nangungutang para lang makabili ng additional na regalo or para makapag-celebrate. Kasi pag iniisip mo, pag nangutang ka, parang ang regalo mo na sa sarili mo yung next year, ang regalo mo sa sarili mo, meron kang utang. Nababayaran. Yes. Oo, meron kang utang, di ba? Parang doon lang mapupunta, sir, yung kung magkaroon ka man ng budget, doon lang mapupunta sa babayaran sa utang. Tama. Buti nga kung one-time payment. Di ba sa mga credit cards, uso yung 0%, 6 Opo. months. So, ibig 12 sabihin, months. kalahati na ng next year, nagbabayad ka ng utang. So, what I would suggest, ang pwede nilang gawin kasi is, instead na mangutang ka, if you plan early, so kunyari, starting next year o January, alam mo na magse-celebrate ka ng December eh. So, plan mo na ahead. So, kuha ka ng, or gawa ka ng Noche Buena piggy bank or Noche Buena jar. Yun, magandang idea So, yun every month, maglalagay ka na doon ng budget mo para sa celebration sa December. Ano yung advantage nun? Ang advantage nun is, unlike utang, eto, pag hindi ka nakapaghulog dun sa buwan na yon, walang interest. Tapos, pwede mo din baguhin yung amount na hinuhulog mo buwan-buwan. Adjustable na wala kang penalties. And then, at the end, yung total budget mo sa Noche Buena for yung coming December, pwede mo din palitan eh. So, kung hindi realistic sa'yo, una mong budget, let's say, is 5,000, ay, hindi na siya realistic. Pwede mo siya i-adjust, di ba? Baba mo sa 4 or 3, kung saan ka komportable. Pero pag utang, di mo magagawa. Yun eh. Huwag na mag-utang. Oo, pero paano, halimbawa para sa mga, syempre sa mga nasa bahay nila o maghahanda sa Noche Buena, ano ba yung masasabi natin na realistic na masasabi natin na Christmas budget halimbawa sa isang na Noche Buena? Nandito yung papasok yung sinabi mo kanina, Uy, 500. kahit wag mo nang pagpakusan yung 500. Ang pinapractice kasi namin, so Noche Buena is a gathering of families eh, di ba? So nagse-celebrate. Ang ginagawa talaga namin is potluck. So each family na dadalo dun sa celebration, pinagplanuhan na kung kunyari kami o this year barbecue yung dala namin. Barbecue lang dala namin. Tapos yung next family, kung sila may dala ng cake, yung next family may dala ng pasta. So syempre pag lahat ng families nagsama-sama na, ang dami na nung pagkain, para ka nang may feast, di ba? Yes. But as a family, ang gastos lang namin is barbecue. Hindi namin ginastos yung iba, pero nakakain kami ng iba. So, ever since we got married, yun na talaga yung practice na... Maganda yun, pero sana wag lang yung halimbawa yung iba kasi parang minamatay yung kung ano lang yung dinala. Minsan nagpapabonggahan kasi, di ba? Yun yung pinaka... may competition. May mga competition yung dala ko ganito, madami. So, paramihan sila. No? Sana walang ganun sa wag nang ganun, family, halimbawa. No? Oo, dapat naman talaga walang... Kung ano lang yung kaya, yun lang yung dalhin. Yes. Walang comparing. Tama. Sa true. Sir Ferdy, ano naman po, kasi diba sa panahon ngayon, napakadali na pong maengganyo sa gastos, tulad nga po nung nasabi natin kanina. Lalo na po sa online shopping. Ito po ay isang click lang ay check out agad. Para po sa inyo, ano po yung tinuturing ninyong toxic money habits na madalas gawin ng marami, lalo na ngayong holiday season? Actually, ngayon holiday season, ang nakikita ko na delikado talaga yung mga buy now, pay later. Yes. Kasi yung buy now, pay later, uuwi ka eh. Kunyari, may bago kang iPhone. Pero pay later. Ano yun, di ba? So, first 3 months, akala mo wala kang payments. Pero masaya ka kasi meron kang gadget. Di ba? Pagtapos ng 3 months, pag dumating na yung bill, sakit na yung ulo mo kasi hindi mo na ngayon alam kung paano mo babayaran or mabigat siyang bayaran.
So yun, delikado yun. Now, yung sa mga toxic habits, kung meron kang pang shopping pero hindi mo binabayaran yung utang mo sa ibang tao, medyo toxic yun. Toxic talaga. Kung meron kang pang shopping pero tinitipid mo yung pagkain mo sa pamilya or sa sarili mo, toxic talaga Toxic yun, and 'di ba? unhealthy. Ngayon nandamay ka na ng ibang tao eh. Tapos yung pangatlo is yung social media scrolling. Very exposed kasi tayo ngayon, especially with the social media age. Kung ano yung mga nakikita. Madaming nagfe-flex. Opo. So, dapat huwag ka magpa-apekto dun sa fineflex nila. Pag naapektuhan ka dun sa fineflex nila tapos gusto mong pakipagsabayan, Nagiging toxic impulsive yun. buyer ka. Yes. Kasi unang-una, hindi mo naman alam kung ano talaga yung situation ng tao na nagfe-flex. Opo. Diba? Iba naman yung situation mo sa kanila. So, dapat huwag ka makipagsabayan. So ito naman, Ferdy, ito madalas din to, syempre marami sa atin, halimbawa may mga inaanak, no? Paano ba yung best way na kasi parang hindi kasi maiwasan din na magbibigay sa mga ganun inaanak. Syempre nasana yung mga inaanak na mabigyan sila, pero ano ba yung mapapayo mo para do sa mga ninong sa mga bibigyan nila, or paano nila sasabihin halimbawa na uy, medyo tight yung budget or ganito lang ang mabibigay ko? Actually, as adults kasi, dapat talaga sinasanay natin yung mga bata ng delayed gratification. So, ano yan eh, that's why meron yung mga very impulsive buying. Kasi pag may nakita ka ngayon, gusto mo, kunin mo kaagad. Masasatisfy ka kaagad. So, kami, ang ginagawa kasi namin is, so with our son, kunyari, pupunta kami sa Toys R Us. Bago pumasok dun sa Toys R Us, sinasabi na namin na tingin lang. Pwede mong hawakan, pwede mong laruin doon sa loob ng store. Pero hindi mo pwedeng Bilhin. hindi ngayon. Hindi mo ngayon ilalabas. So isang practice 'yun. Kasi once na nasanay yung mga bata na pagka Christmas, bongga yung matatanggap ko. Then every Christmas, obligated ka na ngayon magbigay kasi nasanay na sila doon eh, 'di ba? Minsan nasa parents din dapat, no, Eric, dapat tinuturuan natin yung mga bata na ganito lang, kung ganito lang, maging ano sila, thankful na rin sila. No? At saka hindi yung talagang Maging laging contented. kasi ngayon nasanay kasi yung iba nga na parang kumbaga sa mga ninong at ninang, parang namulat din sila na kapag ganung Pasko pupunta sa mga aasahan na maibibigay. Oo, yun nga. Yun nga din yung toxic dito rin sa atin. Pwedeng experiences din kasi yung iregalo nyo dun sa bata. So, experiences like doesn't have to be material things. Kung kunyari dadalhin nyo lang sa Mind Museum, diba, that's a good example, kasi at least yung mapipick up ng bata dun, mas magagamit niya pa eh, dahil natututo siya, may knowledge na nakukuha. Pag bagay yung binigay mo, lalo na pag bata, after 1 week nakalimutan niya na yung kotse na binigay mo sa kanya. Pagsasawaan niya na yun. Nakatambak na lang eh, 'di ba? Tapos yung bili mo dun sa kotse, magkano? Ngayon naman, ngayong December, syempre panahon niya ng mga mga bonuses, no? Ano yung mapapayo mo dun sa mga tao na yung mga pwede nilang gawin sa kanilang mga bonus para pang savings, pang gastos? Yung bonus kasi, kung hindi nyo ipapasok sa savings, dapat pinapasok nyo na yan sa yung tinatawag na emergency fund. Or dapat kung meron kayong, kung nagbibuild kayo ng contingency plan, like meron kayong insurance policies, whether life insurance yan or medical insurance, dapat doon yun na pinapasok. Kasi habang meron kayong extra money, mas maganda na napupunta siya sa yung talagang magagamit ninyo in the future kesa na-shopping nyo ng isang gabi lang, tapos after nung gabi na yun wala na yung Parang diba? Parang ang pangit din, sir, ng kung ikaw ay pag may pera ka, tas parang one day millionaire tawag dun. Parang ganun, di ba? Tapos kinabukasan ikaw na yung nga ka na kinabukasan.
Minsan no, pag-isipin mo talaga, no, kasi syempre sa dami ng mga gasto, sa dami ng mga kailangan mo, ano, parang isipin mo, paano na ako magpapasko? So ano yung mapapayo mo dun sa mga tao na parang tinitignan kasi nila yung Pasko na kailangan lagi silang maraming pera o lagi silang Dapat meron. kailangan Oo. silang ipamudmod or something. So, yun, parati ako bumabalik talaga dun sa tingnan mo muna kung ano ba talaga yung real meaning nung Christmas. Bakit mo ba sineselebrate yung Christmas? Hindi naman kasi siya, yung Christmas hindi naman dahil may matatanggap ako na gifts di ba? Pag inayos mo yung mindset, yung focus mo na, hindi pala yun, then change will happen or will start. Tapos, mahirap din yung makipagsabayan kasi. Sa true. Unang-una, makikipagsabayan ka sa mga tao na hindi mo naman, wala naman ambag sa'yo. 'Di ba? Or parang ang tawag nila dun is yabang 'di ba? Nagyayabangan kayo. So, parang ngayon, kaya mong sasabayan mo siya, pero yung mga next few months, taghirap ka na. Mabigat yun. Yan, natututo ka. Hindi, so ito, Bakit ako? halimbawa, siyempre nangyayari din to, halimbawa, yung ikaw yung meron na sa family nyo. So ito, nasa holiday season nga tayo. Ngayon, paano ka magsaset ng boundary, halimbawa, dun sa mga kapamilya mo o mga kamag-anak mo na, uy, Ferdy, pautang naman ako kasi may pera ka. Parang gano'n. Pagdating kasi sa pautang, pag may wala naman masyadong umuutang sa akin kasi wala naman akong papautang. But, Same. But ang tingin ko kasi sa utang, kung meron kang papautangin, dapat yung pinautang mo sa kanya, ano mo na yun parang expect mo na hindi na siya babalik. Yes. Diyan kasi nagsisimula yung pagkasira ng mga relationships, 'di ba? Nakakahiyang sumingil. Kahit nga sir sa pamilya nangyayari yan, di ba? Yes. Magpinsan. Yes. Di ba? So, pagka may umutang, kunyari nagpautang ako, hindi ko na ine-expect na ibabalik. Kung ibalik niya, syempre Thank gusto you. ko ibalik niya. Pero kung binalik niya, thank you. Nakakahiya Pero din kung- kasi maningil, no? Di ba sir? pag hindi niya naibalik, parang, sige, tulong na lang namin sa iyo. Baka talagang mas kailangan mo. So, ganun. May tinuro din si mama ko sa akin. Halimbawa may umutang sa akin or sa kanya. Pag hindi niya kayang mapautang nung malaking halaga, binibigyan niya na lang. Kung halimbawa, umuutang ng 5,000, wala siyang 5,000, bibigyan niya na lang ng kahit 1K. Huwag mo na yun ibalik, sa'yo na. O, ganyan. Pwede pala akong mangutang kay mama mo, no? Kasi Pwede. Pakilala bibigyan ka lang muna. pala niya ako. Bigay na lang. Hindi Oo, na man. utang. Naku, Pao. Medyo Ay, oo nga. Napasarap yung napasarap usapan tayo natin. sa Oo usapan nga natin, no? Bilang panghuling mensahe na lang, Ferdy, ano yung masasabi mo sa ating mga tagapakinig tungkol sa tamang pagbabudget, lalong-lalo na paggastos pagdating ng holiday season, tulad nito? So, two things lang yung pwede ko masabi. So, number one is, ano ba yung importante sa inyo? Doon lang kayo mag-focus kung ano yung importante sa inyo, ano yung importante sa family ninyo, di ba? Everything else outside of that is just noise. Yung second is yung ano ba talaga yung purpose ng Christmas para sa inyo. 'Di ba? Bakit ba talaga sineselebrate yung Christmas right from the beginning? So, pag yun, alam niyo yung sagot doon, then I think makakaraos naman tayo. Baka may gusto kayo shoutout, lalong-lalo na yan sa likuran mo. Yes. Supportive. Yung wife ko nandito, ayan, ever supportive wife. Sino pa? Baka may Sino mga may gusto pang shoutout? i-shoutout. O halimbawa, baka gusto mong i-promote. Paano ka contact ng mga tao kung gusto nilang manghingi ng tulong, advice para sa paggastos nila? You guys can reach me sa TikTok or Instagram. I also have a Facebook page, Ferdy Katabian.
That is FERDIE. Katabian is CATABIAN. Feel free to message me kahit anong questions na meron kayo, and I'd be more than happy to assist you. Libre yun, wala namang bayad yun. So, Right. Ay, Sir Ferdy, may bumabati po sa'yo. Hi, Ferdy, from Michelle Koo. Ayun. hi Mitch. Hi po, Ate She Medina, hello. Ayun. Mula sa Dubai, ayan. At hello rin po kay Jean Nabara Mapagdalita. Yun. Maraming Hi, Jean. salamat. Ferdy Katabian. Thank you so much Financial po. Advisor. Thank you guys no? for having me. Dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po na may napulot po kayong aral at mga bagong kaalaman sa tinampok po namin ngayong hapon dahil syempre binigyan po tayo ng pagkakataon ng isang financial advisor para po sa budgeting ngayong holiday season. Naku, maraming salamat talaga, Sir Ferdy. At samahan po ninyo kami ulit next week. Dito pa rin sa himpilan ng Radyo Pilipinas. Napapanood din po sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget Natin page ng DBM. At syempre po sa Facebook page ni DBM Undersecretary Garis Hope Libiran. Antabayanan po ninyo ang susunod na programa, ang Salam Radio. Muli sa ngalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Garis Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Ako naman po si Pau Borja ng Department of Budget and Management. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin to.